Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinampahan na ng reklamong frustrated murder ang suspect sa pamamaril sa Cebu City na sumuko sa pulisya kaninang madaling araw. Pero ang giit ng kanyang abogado, self-defense daw ang nangyari. Pinrotektahan lang daw ng suspect ang sarili dahil nagbabaan daw sa sasakyan ng mga kasama ng motoristang nakaalitan niya at tila pagtutulungan siya. Hindi naman isinuko ng suspect yung baril na ginamit sa pamamaril. Mula sa lungsod ng Cebu, nakatutukuhan si Emil Surangin. Emil. Mike, walang VIP treatment. Ito ang pagtitiyak ng Cebu City Police Office ngayong nasa kustodiya na nila ang road rage suspect na si David Lim Jr. Madaling araw ng linggo nangyari ang paumaril sa lalaking nurse na si Efraim Nunyal sa Cebu City dahil umano sa alitan sa trapiko. Makalipas ang humigit kumulang 48 oras, sumuko sa pulisya ang suspect, ang 28 anyos na negosyanteng si David Chua Lim Jr. madaling araw kanina. Ito ay matapos daw sumangguni ang pamilya Lim kay Special Assistant to the President, Bongo. Si Lim Jr. ang pamangkin ni Peter Lim, ang pinangalan ng drug lord ng Malacanang bagamat kanyang itinanggi ang alegasyon. The Office of the President, through Secretary Mike Dino dito sa Central Visayas, siya yung nag-announce na i-surrender na itong si David Lim Jr. na yun ang instruction daw sa kanya ni Secretary Bongo. Pinaghintulutan ng media na madokumento ang pagkuha ng fingerprint kay Lim Jr. Pinili niyang manahimik at huwag tumugon sa mga katanungan tungkol sa nangyari. Para marinig naman ang version mo. Kinunan din ng mugshots ang suspect. Ang nakalagay na reklamo, frustrated murder. Kanina, isinampa na ang reklamo sa piskalya. Pati ang dagdag na reklamong illegal possession of firearms. Ang caliber 22 na baril na ginamit sa pamamaril, hindi pa isinusuko ni Lim Jr. Kaya patuloy itong hinahanap ng pulisya. Ayon sa spot report ng pulisya, pazigzag daw noon ang takbo ni Lim Jr. saka biglang humarang sa daan. Kasunod niya noon ang kotse ni Nunyal. Makikita na lang sa video na sa gitna ng pagtatalo, pinaputukan ni Lim Jr. si Nunyal ng 4 na beses. Pero ayon sa abogado ni Lim Jr., di raw alam ng suspect kung bakit siya paulit-ulit na binusinahan ng kasunod na kotse na minamaneho ni Nunyal. Tumigil daw si Lim Jr. sa gitna ng kalsada at bumaba ng sasakyan para kumprontahin si Nunyal. Pero nakita daw niyang nagbabaan rin sa sasakyan ang iba pang kasamang lalaki ng biktima. These guys are bigger than the suspect. There can be a compelling reason for him to stage anything that can protect himself. Malalaking tao daw at parang pagtutulungan siya. That was the time, parang na-intimidate siya. Kinuha niya yung baril, tapos to disable siguro, yung si Nunyal ay binaril niya sa paa. Sabi ni Attorney Salatandre, ang nilalabas daw na video sa social media ay edited na. May hawak daw silang video na magpapakitang self-defense daw ang ginawa ng kanyang kliyente. Yung unang action in the video, unang putok was on the ground. Wala siyang intent to shoot. He was only compelled. Pero tingnan mo naman ang victim, sumugod pa rin. Have you seen the video? Yun. So that is object evidence. Naka-confined pa rin sa pagamutan si Nunyal matapos siyang magtamo ng tama ng bala sa hita at bukong-bukong. Sinubok ng GMA News na makunan siya ng pahayag pero humiling ito na mabigyan siya ng privacy. Sa video makikitang may kasamang babae si Lim Jr. na kinilalang si Tamei Takahashi. Kasama rin siya sa sinampahan ng reklamo. Accessory po ang papal natin sa kanya. Considering din na nakita naman natin doon sa video kasama siya. And she has all the time to pacify yung kasama niya. And at the same time, nakita naman din natin sa video, libre naman yung mga kamay niya. She can always call naman ng assistance, inform yung police natin. However, hindi niya nagawa. And pag-alis nila, kasama na rin siya na umalis. And she did not even attempted to inform the authorities. Nakadetini ngayon si Lim sa headquarters ng Cebu City Police Office.
Bailable o maaring makapagpiansa si David Lim Jr. para sa mga kinakarap niyang kaso, pero kanina inabot ng pasado alas 5 ng hapon ng proceedings sa Fiscal's Office kaya hindi na nakapaglagak ng bail ang kampo ng akusado. Mike. Maraming salamat, Emil Sumangil.